Kung gantong ulam ang ihahain sa lamesa, ano nga ba ang unang maiisip mo? Maiisip mo ba na nagtitipid at sobrang mura ng ulam? O mas iisipin mo na healthy at mas masarap kainin kapag ganito? Sa bidyong ito, sasagutin ko nga ang isang tanong ng isang followers ko kung bakit nga daw ganito yung mga niluluto ko. Japanese ang partner ko pero yung luto ko ay puro pagtitipid na nga lang. Hindi ba dapat daw ang mga niluluto ko ay mga masasarap na putahe para mas nagugustuhan ng aking partner? Unang-una kong sagot dyan ay eto. Gusto ko po ako lang yung masarap na natitikman niya. Oh my God. O ano, malinaw na. Kaya nga ganyan lang ang niluluto ko para ako lang ang masarap. O siya, tama na nga ang kalokohan at sasagutin ko na nga yung tanong. Eto nga ang dahilan kung bakit nga hindi ako mahilig magluto ng mga masasarap na ulam. Literal na masasarap ang mga ulam nating mga Pinoy. Yung mga recipe ba na talagang nakalakihan na natin. Pero aminin natin, mayroon talagang mga ulam na masarap pero sobrang ma-oily. Masarap pero sobrang malasa. At yun ang pinapaiwas sa akin ng aking partner. Lalo na't mga bata yung kumakain. Hanggat maaari ay sinuggest niya nga sa akin na mas bawasan ko yung pagluluto ng ma-oily na pagkain at mas sobrang malasa na pagkain. Kaya't kung mapapansin nyo ay more on gulay talaga at sabaw yung mga niluluto ko para sa mga bata. Ang usapan naman namin ay siya nang bahala kung hindi niya magugustuhan yung niluluto ko. Kaya niya naman daw magluto. Magluluto siya kung hindi niya gusto yung niluto kong ulam para nga sa kakainin namin. At basta yung mga bata ay hindi ko nga pawawalan ng gulay or ng sabaw. Yun talaga ang usapan naming dalawa. Kung sa pagtitipid naman ang pag-uusapan, marami talaga ang gumagawa ng paraan para makapagtipid sa araw-araw. Hindi lang naman siguro ako. Marami rin dyan na talagang nagtitipid. Minsan kasi mas maganda na maging wais tayo. Lalo na't kung alam natin na maaaksaya lang yung ibang mga gulay na hindi naman talaga kinakain sa mga sangkap na ating niluluto. Hindi naman siguro masama kung hindi kumpleto yung rekado ng ating niluluto. As long as alam natin na hindi masasayang yung pagkain na lulutuin natin. Tulad na lang nitong pakbet na niluluto ko. Kung mapapansin nyo, halagang 20 pesos lang po ito at yung nakabalot lang yung binili ko. Swerte nga lang dahil magaganda pa yun nasa loob ng plastic. Kaya't ayan talagang napakinabangan. Pero kung tutuusin, gusto ko pa nga sanang bawasan yung sitaw dyan dahil hindi nga gaanong kinakain sa pakbet yan. Pero dahil halagang 20 pesos lang yung nabili ko, kaya nilahat ko na. Hindi naman siguro basehan kung mayaman or mahirap yung partner mo. As long as nagiging wise mom ka, ay talagang magagawa mo talagang magtipid at magagawan mo ng paraan yung mga niluluto mo. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi tayo pwedeng magpagastos-gastos lang hanggat gusto natin. Yung palagi ambang masarap ang uulamin. Gaya nga ng sabi ng nanay ko noon, wala namang pinagkaiba yung manok ng mga mahihirap at manok ng mga mayayaman. Ang advantage lang ng mga mayayaman ay kaya nilang bumili ng mas malalaman na manok. Kaya buto-buto man yan or malaman, iisa lang yan. Parehas lang yan ng galing sa manok. Kaya sa mga curious dyan kung bakit puro pagtitipid yung mga niluluto ko, mas nagfo-focus lang po kasi ako sa sustansya na maibibigay ng mga niluluto ko. Hindi naman siguro basehan kung gaano kasarap or kung gaano ka hindi kasarap yung mga niluluto mo. Ang mahalaga is may kinakain yung pamilya at kung anong sustansya ang maibibigay natin sa mga anak natin habang bata pa sila. Hanggat kaya nating kontrolin ang pagkain nila sa ngayon, ay kontrolin na natin. Dahil kapag lumaki na sila at nagkaisip na sila, mas pipiliin na rin nila yung mga ulam na alam natin na kahit bawal ay talaga namang kakainin pa din nila. Dahil may sarili na nga silang desisyon at alam na nila yung ginagawa nila.
Kaya't mga mami, ang payo ko lang sa inyo, hanggat kaya natin kontrolin yung pagkain ng mga anak natin ay gawin natin. Dahil habang bata sila, mas maganda na bigyan natin sila ng mga healthy na pagkain. Dahil paglaki nila, ay alam nyo na mga mare, parang katulad natin sila, na talagang mas gugustuhin yung mga oily na pagkain dahil yun talaga ang literal na masasarap. Pero sa ngayon, dahil bata pa sila, eto muna ang mga luto muna ni mama, yung pagtsatsagaan nila. Yung mga healthy na tipid version, pero talaga namang malaki ang maibibigay na dulot sa mga katawan nila. Tipid version pero healthy living ang atake nating mga wais mom pagdating sa pagluluto dito sa bahay. So ayun lang mga mare, sana'y nalinawan kayo na hindi porkit mayaman na naging partner ko o may pera, kailangan masarap na palagi ang ulam.